Hello mga mare! For today's vlog ay magluluto tayo ng tinulang manok na native na pwedeng-pwede hanggang hapulang ulam, o diba? Tipid ulam seryosa kasi tayo ngayon. So binabad ko na dito yung ating frozen na manok at nagpitpit na rin ako dito ng bawang at isinunod ko na nga ring maggayat ng sibuyas. Pagkatapos niyan, hindi mawawala yung ating luya. Ito yung nagpapasarap sa ating tinola. Gayatin nga lang natin ang luya ng paganyan nang hindi mapagkamalang bawang. At tamang-tama nga, malambot na yung ating manok, kaya naman ibinukod ko na yung atay at balunan at sinimulan ko na ang operahan ang manok na aray. Ayan. Ginayat-gayat ko na nga lang ng paganyan. At para nga madami ay hinati-hati ko pa mga mare. Pagka ganitong tinulang manok ay talaga namang napakasarap iulam pagkahapunan, di ba? Lalo't mainit ang sabaw. At pagkatapos nga natin gayatin mga mare ay huhugasan na lang natin to. At maglalagay na rin tayo ng tubig sa ating kaserola. At ilalagay na rin natin dito yung manok. At syempre, lalagay na rin natin siya ng asin para magkaroon ng lasa yung ating pinaka-chicken broth. Ayan. At syempre, hindi mawawala yung tanglad. Kaya naman kumuha na ako ng tanglad dito sa aming bakuran. O diba kahit maliit yung aking hardin mga mare ay meron kaming tanglad. O diba para sa manok. Hinugasan ko na nga lang yan ng pagayaan mga mare. At binuhol at pinitpit nang magkalasa yung sabaw pagka naglaga na tayo ng manok. At ayan na nga, tatakpan na natin at ilalagay na rin natin sa ating apoy. At habang nagpapalambot nga tayo ng manok, ay kumuha na rin ako ng mga dahon ng sili at saka sili mismo. Ayan. Para naman mamaya mga mare ay ilalagay na lang natin yan. Ang native na manok mga mare ay napakatagal bago lumambot. Aabutin tayo dito ng 1 oras mahigit. Kaya naman, hugasan muna natin yung ating dahon ng sili. Hindi pa nga nainap yan sa akin mga mare, kaya naman humingi na rin ako ng dahon ng sili dito sa kapitbahay ko kasi mas masarap talaga pagka maraming dahon ng sili. Yung dahon ng sili ko nga kasi ay medyo patay na at ito namang nasa kapitbahay ko ay medyo malalago ang dahon, kaya naman ako'y humingi na. At arin na nga ho, nanguha na rin ho ako ng sili. Talaga namang mapupulang sili ho. Salamat! Ay talaga namang napakasarap ilagay sa native na manok. Ayan, hinugasan ko na nga ng pagayaan na lang mga mare. At pagkatapos mga mare ay magayat na tayo ng papaya. Kita nyo naman, walang buto ang papaya natin. Tatanggalan nga lang natin yan ng, hindi ko alam kung anong tawag yan sa gitnang yan mga mare, basta makati yan. So tatanggalan natin yung kanyang pinakaano sa gitna para hindi na masyadong makati. At hiwain nga lang natin ng ganyan mga mare. Pagkatapos naman ay lalagyan natin siya ng asin at lalamasin lang natin para mawala yung kati ng papaya natin. Pasensya na nga mga mare sa tahol ng aso ko at talaga namang yan ho yung aking struggle pagka nagbo-voice over. O siya mga mare, tingnan natin kung malambot yung ating manok. Siyempre tinanggalan ko na rin yun ng mga bubbles sa taas. At ayan na nga, malambot na nga, kaya naman ibinukod ko na rin yung atay bago pa malabog. Pagkatapos nga yan mga mare ay ilalagay lang natin yan sa ating lagayan kasi isisit aside natin yung laman sa kanyang sabaw. O siya mga mare, simulan na natin magluto ng tinola para naman makahigop sabaw na tayo. Pinainit ko na nga lang dito yung ating kaserola. Isinunod ko na rin yung ating mantika at ang ating bawang. Papupulahin lang natin yan mga mare bago natin isusunod yung ating sibuyas. At imekos-mekos lang natin yan minsan para hanggang maluto yung ating sibuyas at bawang. Isunod na rin natin yung ating luya na siyang nagpapabango sa ating tinola. Hindi talaga mawawala ang luya mga mare kasi yan ang pinaka-secret ingredients ng ating tinola. At pagkatapos nga yan ay nilagyan ko rin siya ng isang tanglad. Mas masarap kasi pag igigisa muna natin yan. Tapos ilagay na rin natin yung ating manok. Gigisahin lang din natin yan ng paganyan mga mare. At ilalagay na rin natin dito yung ating papaya. Kasi ang papaya ay medyo matagal pa bago maluto.
Gigisahin lang din natin yan mga mare. Imekos-mekos lang na yan natin insan. Huwag mainip. Ilalagay na rin natin yung ating bitsin, asin, at saka ang ating paminta. At imekos-mekos lang ulit natin yan insan. At ilalagay natin dito yung ating pinaka-chicken broth, yung ating pinaglagaan kanina ng manok. Ito yung ating pinakasabaw. Kung nakukuntian kayo sa sabaw mga mare at mahilig kayo sa humigop ng sabaw, ay pwede naman kayong magdagdag. So habang pinapakuluan ko nga yan mga mare, tinignan ko na lang din kung malambot na yung ating papaya. Sa tingin ko naman ay malambot na. Kaya naman, inilagay ko na rin dito yung ating dahon ng sili. At kitang-kita nyo naman, umuusok-usok pa ang ating tinola. Talaga namang napakasarap, nakakatakam na mga mare. Pero hindi pa tayo tapos mga mare dyan. Meron pa tayong ilalagay na siyang magpapaanghang naman ng ating tinola. Ito yung ating sili. Para namang lasang-lasa at talaga namang kung kayo sinisipon ay talagang lalabas ang inyong sipon dito mga mare pagka ganitong may sili pang pula. Inilagay ko na rin yung ating balunan dito at atay. Kayo ba mga mare, ano bang style ng pagluluto nyo ng tinolang manok? Kasi ganyan po kasi ang luto dito sa Batangas. Karamihan kasing nagluluto ng tinolang manok ay malunggay ang nilalagay nila mga mare. Pero ako, ang nilalagay ko dyan ay dahon ng sili. Alam nyo ba kung bakit? Kasi mas mabilis daw makapanis pagka malunggay ang nilalagay nyo mga mare. O may natutunan na naman kayo sa akin. Kayo ba mga mare, anong nilalagay nyo? Dahon ng malunggay o dahon ng sili? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Kita nyo naman, luto na mga mare, ready to serve na yan. Kung may mga suggestion kayo at nag-enjoy kayo sa ating video for today, please follow Aklan Vlogs, Tipid Ulam Sari. Ayan, thank you for watching mga mare!